Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Heto na nga, may nagsampa na ng impeachment complaint laban dito kay Bangag Marcos. Heto na po ang totoong pag-file ng impeachment complaint dito kay Atty. Topacio ha. Mga kakampi na po ito ng mga Duterte supporters. Yan po ang hinihintay ng taong bayan. Masaya ngayon ang taong bayan na meron na po ang official. Yung una, yung nagfa-file, hindi yun, peke yun ha. Abogado yun ni F. Eliza. Ngayon, mismo itong magaling na attorney na si Atty. Topacio, atin pong panoorin dito sa video na ito ang ano ang nangyari doon sa impeachment complaint na i-file nila. Okay? Bali-balita na hindi raw tinanggap sa kamera. Paano ba yan katotoo? Mamaya pag-usapan natin yan ha. At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Atty. Trixie po. Nag-react na po itong si Atty. Trixie patungkol po dito sa mga i-file na plunder, malversation at graft charges against VP Sara dito kay Trillanes at dito sa mga dilawan. Ayan. Maganda po na pakinggan natin itong si Atty. Trixie kasi may nakukuha tayong points kung gaano po kasablay, palpak itong mga dilawan na ito. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, i-like muna at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan ha. Importante yan para marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon. Okay? Like and share na ba? Naka-like and share? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad ang mag-subscribe guys ha. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Kaya subscribe na, okay? Naka-subscribe na ba lahat? Okay. Maganda kasi yung ano natin ngayon eh. Heto, bago natin simulan yung impeachment complaint na i-file ni Atty. Topacio, heto muna, may announcement po tayo, no? Itong si Ma'am Joey De Vivry, no, ang ating kaibigang vlogger, sila po ngayon ay nag-iikot sa Tay Kami Naman. Okay? Alam naman natin kung ano yung Tay Kami Naman, no, na dapat kang pumirma in support ni Tatay Digong, no, na ang layunin po nito ay mapag-alaman ng lahat ng bansang Pilipinas ay nakasuporta po kay Tatay Digong na mapauwi na po dito sa Pilipinas. Okay? Ang sabi kasi ni Ma'am Joey is hindi nila kaya maikot ang buong bansa, no, ng Pilipinas kasi po medyo kukulangin sa budget sila Ma'am Joey kasi kung meron mang budget pero hindi ganoon naman ka laki, no, so hindi lahat ng mga islands ng imagine ang daming islands mo ng Pilipinas, hindi po lahat nila mapuntahan. So sila po ay humingi ng tulong. Meron pong announcement. Pwede na po tayong pumirma at isend natin dito sa lugar na dapat nating isend, no, kung gusto tayong sumuporta at pumirma, no, kung hindi man aabot sa lugar natin. Okay? Ito po ang announcement ni Ma'am Joey. Tulungan nyo po kami, hindi namin kayang puntahan lahat. Okay? Meaning to say, yung mga different islands, no? You can start your signature campaign in your own community. Kahit nasa bahay kayo, kahit nasa opisina kayo ng inyong trabaho, pwede nyo nang mapirmahan. Paano? Ito po. Please visit our official website taykaminaman.org. Ito ha, nakalagay dyan sa aking screen. taykaminaman.org. Okay? taykaminaman.org. Doon ka pumunta sa website na yun, pwede sa inyong mga cellphones, i-download nyo at i-print the signature sheet, okay? And our letter to the Supreme Court. Nandun lahat ang mga instruction na i-print nyo sa computer, i-save nyo, i-download nyo. Tapos kung makita kayo ng printer, kung may printer kayo sa bahay o pumunta kayo sa internet cafe, may mga printer doon, magdala kayo ng USB, ipaprint ninyo, tapos doon nyo magpumirma na kayo, no? Paikutin na ninyo at ipaliwanag ang Tay Kami Naman signature. Meaning to say, kung gusto nyong tumulong, maggawa kayo ng i-xerox. Siguro pwede ba itong xerox or magpa-print lahat? Ibigay nyo sa mga kaibigan ninyo, mga kapatid ninyo, mga kapamilya ninyo, kung sinong gustong pumirma.
Okay? Tapos ipunin nyo, paikutin nyo, ipaliwanag ang Tay Kami Naman signature campaign sa inyong kapamilya, kaibigan. Ang mga signature sheets ay maaari nyong ipadala sa ito, dito niyo ipadala ha. Tay Kami Naman signature campaign, headquarters, unit 224 Palmetto Place, Condominium, MAA, Davao City 8000. With a cellphone number, kung gusto nyo tumawag, +63917 o 0917-112-9918. Send your signature sheet on or before January 31, 2026. Ayan. On or before ha. Pwede nyo ipasa nyo na ngayon. Okay? Ano pa naman ngayon? January 20... Anong date ngayon? Ano na bang date ngayon? Ano bang date ngayon? January 24? 24 na ba yung ngayon? No? Teka muna, double check ko. January 22 pala. January 22. Okay? So, you still have 8 days. No, 9 days. Okay? So, tulungan natin si Tatay Digong with this, Congratulations, Ma'am Joey. Mabuhay kayo. Ingat-ingat po kayo sa biyahe ninyo. At lahat po tayo nakasuporta dyan. I hope na nandyan lahat yung mga information sa video na ito. Yan ha, i-zoom nyo lang. Okay? Punta tayo dito sa next. Ito na po. Atin pong panoorin ang nangyari kanina na nag-file na po ng impeachment complaint ang mga kampo ng mga Duterte, meaning itong si Atty. Topacio, nakasuporta naman ito kay Tatay Digong. So ito yung tunay na impeachment complaint, hindi kagaya ng iba dyan na walang substance. Okay? So ito po yung nangyari at atin pong makichismis tayo dito kasi parang raw ito na video ha. Raw video ito. Makinig lang tayo kung anong nangyari dito at magre-react tayo. We're citizens. We're paying your salary. They're paying your salary. So you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. We tender the Actually sa totoo lang, confident ako dito kasi nandyan na po si Topacio eh. Hindi po basta-basta ang mga dokumento kapag si Topacio na po ang lawyer niyan, okay? We are properly and tendering it our in complaint. under and by virtue of the Teka. Constitution. Today is 2/18. Ayan, present rin si Mike Defensor, no? Nakasuporta rin si Mike Defensor dyan. Bongbong Marcos, good luck sa'yo. Hala ka dyan, hala. Sige ka. Second. I acknowledge the time is 2:11. Yes. Okay, 2:11. Okay, sige. Kalma lang tayo. Si attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better Yes, explain explain it to us right now. I will. Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya sabi ko baka. Ako muna tayo. Baka hindi tayo parang tense dito sa Yeah. Attorney, please sit down here. I know your manifestation, sir. I know your manifestation. But going back, Panyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It is curious. a statement of Actually ha, nandyan na po sila sa House of Representatives. Itong video na ito, hindi nila tinanggap kasi absent raw. Okay? Absent raw yung tatanggap ng impeachment. So nandyan po sila, no? Parang may intense diyan, no? Na nangyari na para bang hindi nila tatanggapin. So makinig tayo sa chismis, makibalita tayo. I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. Panyero, It's kaya against nga. the law. It's against the law. Yung naka-gray na yan, taga House of Representatives yan. Pinagdidebatehan ngayon ni Topacio, bakit hindi nila tatanggapin? Ano ang legalities niyan? Sabi niya, he is not authorized to receive the impeachment complaint. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sandali. So sinasabi lang ni attorney not authorized. Is there an instruction for you not authorized? So that- Walang instruction from Okay, going to my next question. Okay.
Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. These questions, what are they for? We want to know because we are citizens. We are paying And your this is a salary. public office. You are a public, you're a public official. Oh, di ba? Butata siya ngayon dyan. Under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by O sige, para maliwanag na lang. I refuse to be covered by any media recording or anything. Ano, this is public. Wala yan sa ano. Correct. Wala sa langit. Bakit naman umiiwas ka sa video? Yung House of Representatives, ano yan? Bahay yan ng taong bayan. Mga representante dyan. Okay? And the rest of the yung mga nagtatrabaho dyan sa House of Representatives. Bakit naman ayaw nyo merong mag-video? Public yan Bobo ka This is a public office. Public office. Ito private conversation pare ko. For manifestation's sake, Okay. Okay. I just manifest. Okay, go I ahead. have not consented to any recording or broadcasting of any conversation here as I don't. Okay. Our lawyer and co-complain na according to Papasyo, we tender the Okay. complaint. Okay. Hindi, sandali lang, for the record. Oo. We'll tender the complaint in accordance with the Constitution. I know. Okay. I note for the proper. That's kanina yun, di ba? proper. I know. Inabot ko. Kanina I note for the proper. I said no. Para let's go through the motion. Okay. I said no. Yes. Para isa po. Okay. Nonetheless, we are tendering Yes, our Just to be to you, to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman Sa loob yan sa loob ito ng tanggapan ng House of Representatives ng impeachment complaint sa loob yan Kasi nilusob talaga nila ito Pasyo. authorized. But of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may mga ganito na motions. You understand that? So, if you... Wala pong sabanan lang. If that is what I understand. So, in fact, we feel sorry that you have to take the We phone thank for you this for video. receiving us. So, maraming salamat kung may documents. Yes. Establish ko lang. It's 2/11/22 January na tinender namin sa iyo yung aming Para kukumpletin ko na Okay. it was an attempt to No, it's not an attempt. We tender to you. We tender to you. Para kukumpletin ko na Galing na sa kanya. Sige, let's You were here To tender. to tender. I refused. That's legal. And you left a copy here in the office. You could actually leave it there. Para okay na po tayo. Pwede pa pa-receive ba? Is that satisfactory? Okay na. Okay, Yes, thank you. This Thank is you. what I Thank you. propose. Di ba office, ito ka pa dyan, Di ba office hours nyo hanggang alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Since wala si Cheloy dito, hihintayin namin na dumating siya ulit. Yeah, very... Ako, hintayin ko. I'll stay here until 7. Sama si Chelo. Imagine that one sina Attorney Topacio. Kasi baka hindi natin alam baka palusot lang sila na absent, hindi nila tatanggapin, di ba? Ngayon, si Attorney Topacio sabi niya, hindi, hihintayin namin, di ba? Hihintayin natin kung absent yan, di ba? So, very confident si Topacio na talagang itutuloy nila ito, no? Wala na kayong lusot dyan, House of Representatives. Alam mo We kung saan? will wait Out of the country. until Anyway, thank you for that. Alam mo naman na, where is the section? Where is the section? Asan ang section? For the record. Where's the section? For the record. Taiwan. And in her absence, who is the acting section? Sandali. For the record. Who is? Isa-isa lang. It's you. It's you. There is no acting secretary. Siya ang Who's the second in But you are command? second in command. In this office, I am the executive. Nonetheless, we are tendering and proffering our original complaint and the annexes for and under and by virtue of the Constitution of the Republic of the Kaya Philippines. kanina ko pa sinasabi, baka meron kayong binabiolate na civil service regulation. Kasi you're supposed to be, pagka wala dito yung Automatic. May officer in charge. Merong papalit, merong susunod. Automatic. Secondly, Panyero. wala. Secondly, Panyero. Bakit siya galapin?
Nagano na naman, pumunta ng Taiwan. Hindi, kung wala siya na. Okay. We have already, di ba? We've established yung, okay na. Si attorney naman was kind enough to state yung legal basis. So, okay na tayo. Ha? Hindi, gusto ko lang tanong pa kay... Ito pinutos si attorney. Governor Chavit. Sir, iikot ako. Okay, Governor Ako Chavit. iikot, ako iikot. Because... Present rin si Manong Chavit Singson dyan ha, nakasuporta dyan sa impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Isa-isa para ano? Si Admiral Carlos. Governor Chavit. Okay, si Secretary Menes Peron. Attorney Topacio. Ayan, mga kaalyado lang yan lahat ni former President Duterte ha. Nandyan po yung mga dating kasamahan ni Duterte dyan sa mga cabinet secretaries. Hindi ikaw, yung mas gwapo. And former Congressman Jim Paras. No introduction necessary. Of course, Attorney Manny Yan, of course, Jim Attorney Paras, General present rin. Garcia. Commissioner, Presidential Anti-Corruption Pero, Commission. And, sorry, Attorney D. Harold Respicio, Vice Mayor. Complainant as well, sir. Thank you, Attorney. pero, Congressman Mike, di ba mayroong executive order that since there is a one China policy, restricted ang travel ng public officials natin to Taiwan? Ibang topic na yan. Ibang topic na yan. Kaya nga, hindi. For the record. For the record. Because, hindi, kaya naging relevant yun because the reason for the absence of the Secretary General is that she traveled to Taiwan. And under the One China policy, restricted government officials, even on private visits, restricted to Taiwan Pero under the naman One yun, China policy. ibang May exceptions, of official. course, but tingnan natin. Thank you. Okay lang. We understand. So, ano na ngayon? I'll see you. You don't walk na rin. Okay. Ano na nangyari? Yun nga. Anyway, hindi naman ni attorney yung... Tender naman tayo, that's enough. That's the legal requirement. Tira, parang? Let's go. Iwan naman natin yan. Ay, Kong Kong. That's the Iwan kaya. Thank you. Attorney, any quick statement, sir? 5K nanonood sa live ngayon? Consented to be Alright. Alright. Sige, Iwan. Kung Mike, for the 5,000 watching live, anong statement natin? Well, una sa lahat, si attorney was kind enough to come here and sabihin niya na hindi niya kaya tanggapin. So, ito, sinang to kasi hindi naman tao eh. But sa saligang batas, kailangan niya tanggapin talaga. And ito papakita lang na talagang yung lang ng impeachment ay kalokohan at gusto nilang babuyin ang ating proseso ng saligang batas sa impeachment. Di ba? Kasi magtatanong tayo, ganyan na ba kinokontrol nila itong impeachment complaint na ito? Kung si BP Sara ang kanilang pinafile, wala namang problema. Kapag si BBM, ang daming mga ganitong bagay, di ba, na hindi nila tatanggapin. Pagkakataon ng tao magreklamo, hindi mo pinayagan. Attorney Topacio, any statement? Yes. Any statement, sir? Sa I second I give my full assent to the statement of Congressman Mike Defensor na talagang sinisikil yung karapatan ng mga taong bayan na sila ay magreklamo. Tara! Congressman Paras, ano po statement natin sa kanilang pag-refuse ng ating complaint? Well, unang-una, wala daw yung SecGen. Eh, nasa Taiwan daw. Unang-una, yung SecGen, she's violating the One China policy. Kasi dati siya doon na head ng NECO. What's her business there? When she's supposed to work here to receive our complaint. So, dapat matanggal yan si Garapel. Tawag ko nga dyan, Garapal eh. Alright, we're just exiting the office of the Secretary General. So yan po ang latest na balita sa pag-file ng impeachment complaint dito nila kay Topacio, Mike Defensor, na Jim Paras, sino pa bang nandyan? Si Manong Chavit Singson. Ayan na po, no? Tinatrabaho na po itong si Bongbong Marcos. Good luck sa iyo, Bongbong Marcos. Ito na yung pagkakataon na ikaw ay
ma-impeach talaga, no? Sana matuloy ito. We are very hoping and the Filipinos are praying na matuloy-tuloy ang impeachment trial laban dito kay BBM kasi po hirap na po ang taong bayan. Marami na po ang mga nangyayaring korupsyon under the Marcos administration. Okay? Ngayon naman, sa pangalawang video na ating panoorin ay nag-react na po itong magaling nating idol na si Attorney Trixie Cruz Angeles, no? Patungkol po sa mga dilawan na sina Trillanes, sina De Lima, sina ano ba to? Si Trillanes, De Lima, Hontiveros, pati itong si Jokno, no? Nag-file sila ng plunder, malversation at graft charges laban dito kay VP Sara at ano po ang opinion ni Attorney Trixie dito? Pakinggan po natin, okay? Hindi ko masasabi na lakas ng loob ito. More like parang desperation. Pasensya na dun sa paggamit ng salita. Kunit, ang nakikita kasi natin, itong 2006 ang huli nilang pagkakataon na tanggalin ang ating vice-presidente pag masyado nang malapit sa 2028 at napakalakas pa rin kandidato ni VP Inday, medyo magtutuda na kung tutulong ang ilang mga politiko natin. Magiging kiss of death para sa kanilang mga karir. Ngunit dito, ang masasabi Ibig sabihin ni Attorney Trixie dito, yung ibang mga politicians na mga balimbing, kaya tinatawag yung kiss of death eh. Ewan ko na lang maghihintay po tayo ano ang mga magiging reaksyon ng mga kongresista kung sila ba'y babaliktad ni VP Sara o tuloy ang kanilang suporta na ma-impeach itong si VP Sara kasi noong nang daang taon ay kanila pong pinirmahan, no, para na sila makareceive ng budget di umano, no. Yan ang mga sabi nila at yung iba diyan na mga congressman nagsalita talaga na yun ang nangyari, na napipilitan silang pumirma. So ngayon ay tingnan lang natin kung ano ang magiging galaw nito mga congressman na ito, kung sila ba ay pipirma dito na ma-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives kasi po malapit na po ang eleksyon. Alam nila malakas si VP Sara sa 2028. It's time na ba na lumipat na sila ng bangka. Yan ang malalaman natin. Mang kasing mawawala sa kanila, manalo o matalo sa kaso, makakagamit sila ng plataforma ngayon para sa kanilang retorika na alam natin ay tungo dun sa eleksyon sa 2028. So basically, kung hindi man sila manalo, may pagkakataon silang magsalita at magkakaroon sila ng maraming mga interview sa media. Tiba-tiba sila ngayon sa publicity. Panibagong balita naman o panibagong kaso o isang pa nga nitong grupo ni Antonio Trillanes. Ano ho ba ang nakikita po ninyo dito, Attorney? Laban po ito kay Vice President Sara Duterte. Paano niyo po tinitingnan ito nga paghahain nga ng mga kasong plunder at graft laban po sa pangalawang Pangulo? May sapat po bang ito para po sa inyo legal na batayan? Sa ngayon kasi, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ang ating vice-presidente, as any vice president, ay impeachable officer. Normally, kapag impeachable officer ka, hindi ka muna pwede hainan ng kriminal na kaso or kahit anong kaso dahil ang implication niyan ay may immunity ka. Hindi ka matatanggal unless by impeachment. So kung ang issue o ang pinupuntirya dito sa paghain ng mga kriminal na kaso ay para matanggal siya sa kanyang pwesto o kaya hindi niya magampanan ang kanyang duties bilang vice-presidente, primary dyan ay maging handa para kapag wala ng kapasidad o may incompetence ang Pangulo na madispensahan ang kanyang mga duties and obligations, magampanan ang kanyang duties and obligations, then siya po ang mag-take over. So, ang issue dyan is maaari bang hainan siya kaagad ng kriminal na reklamo.
kung hindi pa siya nai-impeach. Normally yan, kapag nag-succeed ang impeachment, vulnerable na siya dahil tanggal na siya sa pwesto, vulnerable na siya doon sa pag-file ng kriminal na kaso. Hindi naman po matatawag, attorney, na may immunity siya, ano? Hindi walang nakalagay dahil kailangan yan explicit sa saligang batas. So sa Pangulo, explicit yung kanyang immunity from suit dahil siya ang pinuno. Opo. At ayon nga sa mga nagrereklamo, attorney, yung panibagong kaso ay pagpapalawak lamang na naunang reklamo hinggil nga daw doon sa confidential funds. So sa pananaw po ninyo, kailan nagiging expansion ng reklamo o kailan ito nagiging ganap na bagong kaso sa ilalim ng ating batas? Well, kung yung dating mga reklamo na inihain sa kanya ay hindi nagresulta ng isang kaso sa harap ng hukuman, maaari naman nilang i-file yan. Ang problema sa kanila ay medyo premature yan. Kung ito ay ukol sa confidential funds, may pending na issue pa sa Commission on Audit. Bukod tanging Commission on Audit ang magsasabi kung ang isang paggagastos ay naaayon sa batas o naaayon sa budgetary item kung saan itinalaga nito. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Opo, at kasama nga rin na doon sa mga reklamo, attorney, yung alleged irregularity daw ng 8 billion pesos na laptop procurement ng Department of Education at mga audit disallowances. Sa ganito bang mga issue, sapat na po ba na itong ang findings ng COA para maging basihan ng kasong kriminal? Hindi rin kasi kailangan may finding mismo ang COA na may malice, attended with malice ito. Ang COA nagre-recommend din yan ng pagfa-file ng kaso sa ombudsman kung sa kanilang pagsusuri ay mayroon ngang sinasadya na mali siya sa pag-procure dahil mayroon namang mga instances na tunay na wala namang malis, ibig sabihin ito lang talaga ang kakayanin, may exigent circumstances o kaya ang kanilang hindi pagsunod doon sa COA rules ay mayroong excuse o legitimate na concern. Maaari yan idulog sa hukuman kung sakasakali, ngunit ang pagdetermine ng probable cause mahihirapan kasi kailangan may clear showing na may malis ito para mag-count siya as a criminal case. So minsan talaga ang COA, mayroon silang ganon at malalabas dun sa decision ay isoli ang pera. So kapag ganon, soli ang pera, wala ang finding ng malis, hindi siya mag-proceed to a criminal case. Opo. At yung may allegation din na itong 192, 172 silid-aralan lamang ang naipatayo mula sa target na mahigit 6,000. Sa batas ba, maaari bang tawagin itong criminal liability o kailan po nagiging criminal liability po ito kapag ang isang failure of implementation, itong ang failure of implementation o alleged gross negligence ng isang opisyal? Hindi maaari kasi ang gross negligence, iyan po ay isang administratiba na kaso. Pwede naman kasuhan ang vice-presidente ng ganun. Ang problema lang kasi, ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi ma-count yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault
kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. So medyo malabo tong kaso na ito. Nako, bagsak pala yung mga issues na mga reklamo na nabanggit ko kanina, attorney, ito ang inireklamo nila. At meron pa, marami-rami po itong mga reklamo kanilang... Kay Attorney Trixie pa lang, no? Masasabi niya, itong mga ginagawa ni Trillanes at ni Hontiveros, wala ito. Lahat ito ay propaganda. Lahat ito ay ginagawa nila para paninira laman kay VP Sara. Very obvious talaga. Sinampalaban niya sa Vice Presidente. Binanggit din sa reklamo ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa mga individual na iniuugnay sa illegal na droga. Ayan, attorney, sa ganito bang sensitibong alegasyon, papaano ho ba yan? Ano bang antas ng ebidensya na kinakailangan upang ito ay seryosohin ng ombudsman? Ito ay criminal case, pero para sa ombudsman, ang kailangan niyan ay probable cause. Ang probable cause, ibig sabihin kung ikaw ay reasonable na tao na maiisip mo base sa ebidensya na mayroon ngang krimen na naganap at itong taong ito ang gumawa ng krimen na yon. Pero in this case, kailangan reasonable grounds, di ba? Hindi reasonable grounds, yung the standard of a reasonable man. Kung ikaw ay rationable, ordinaryong mamamayan, tapos pag tinignan mo yung ebidensya, sasabihin ninyo, ay oo nga, mukhang tumanggap siya. Pero pag ito ay umabot sa sandigan bayan, kailangan na ng proof beyond reasonable doubt para magkaroon ng guilty verdict. Ang tingin ko dito ay babagsak at babagsak nga ang hatol dito doon sa ebidensya. May napansin po ba kayong nakaakibat na ebidensya na nakalagay? May mga identified ba na witnesses at may mga affidavit ba ang mga ito? Kung wala, medyo baka ma-dismiss dyan pa lang sa sa ombudsman pa lang. Opo, attorney. At pagdating naman po doon sa issue ng betrayal of public trust, kasi ayon nga sa mga nagrereklamo, may betrayal of public trust umano si VP Sara, kabilang yung mga sinasabing pagbabanta niya laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ho ba ng ating konstitusyon, paano ho ba? Actually, hindi naman yun pagbabanta. Di ba? Kasi ang sabi ni VP Sara doon, may inutusan siyang gawin yon kung siya po ay magurgor. Di ba? Sukat yung betrayal of public trust. Ang betrayal of public trust ay isang ground for impeachment. So medyo may problema yung reklamo kung doon sa ombudsman nila fina-file ang betrayal of public trust. Tulad nga ng sinabi natin, sa Kongreso yan dapat inihahain. Ngayon, kung ito po ay kanilang gagawing basihan para sa impeachment, sui generis po kasi ang impeachment. So ang magdedetermine ng kasapatan ng ebidensya niyan ay yung Senate Impeachment Court. So until that happens, hindi natin alam. Ngunit, ang difference is last year, di ba? Nag-attempt sila na isulong ang impeachment gamit ang House vote. Hindi na po mauulit yan dahil sa Korte Suprema nung inihain ni VP Sara, naglabas ng desisyon ito at sinasabing kailangan alinsunod sa due process requirements. So kung mayroong kasong i-file sila sa Kongreso, kailangan susundan nila yung kanilang proseso. Nagsabi na nga si Congresswoman Luistro, handa ang Committee on Justice para dito. So ibig sabihin yan, hindi na po mararatrat ang isang ang impeachment complaint, hindi na ito House vote, pupunta yan sa plenaryo to determine kung sufficient yung impeachment complaint at i-forward nila sa Committee on Justice. Doon po magkakaroon ng parang trial kung saan i-determine kung sufficient in form and substance yung reklamo. Opo. So, Opo, attorney. Bakit kaya para sa inyo malakas ang loob ng grupong ito na isinampa o inihain itong kanilang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte dyan sa ombudsman? Hindi ko masasabi na lakas ng loob ito. More like parang desperation. Pasensya na dun sa paggamit ng salita. Ngunit, ang nakikita kasi natin, itong 2006 ang huli nilang pagkakataon na tanggalin ang ating Vice Presidente. Pag masyado nang malapit sa 2028,
at napakalakas pa rin kandidato ni VP Inday, medyo magtutuda na kung tutulong ang ilang mga politiko natin. Magiging kiss of death para sa kanilang mga karir. Ngunit dito, ang masasabi natin, wala namang kasing mawawala sa kanila. Manalo o matalo sa kaso, makakagamit sila ng plataforma ngayon para sa kanilang retorika na alam natin ay tungo dun sa eleksyon sa 2028. So basically, kung hindi man sila manalo, may pagkakataon silang magsalita ng magsalita at magkakaroon sila ng maraming mga interview sa media. Tiba-tiba sila ngayon sa publicity. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang reklamo bang ito sa tingin po ninyo, attorney, ay mas nakabatay ba sa legal accountability o may mga elemento po ng political pressure? Paano po dapat timbang ito ng Office of the Ombudsman? Alam nyo, what it all comes down to is evidence. Kung kulang ang ebidensya o wala pa nga silang ebidensya ng desisyon ng COA, posibleng sinasayang nila o nag-aaksaya sila ng oras. Maituturing ito na pag-aaksaya ng oras ng ombudsman. Kasi natural, kailangan pagtuunan ng pansin, mag-dedicate ng man-hours dito sa kanilang mga investigador. Ngayon, kung ang reklamo ay wala ngang ebidensya at ang kanilang hiling sa ombudsman ay maghanap ng ebidensya, isa pa po yan. So, mas matagal ang mailalaan na oras ng ombudsman maghanap lang ng ebidensya. Pero ang totoo is, ang pinakamalakas na ebidensya dyan ay ang hatol ng COA doon sa paggagastos. At kung may findings dito ng malice o intent to commit a crime. So, absent ng mga yon, kung wala ang mga yan, then kahit anong number of hours ang i-devote ninyo dito sa pag-iimbestiga o dun sa finding ng probable cause, baka ma-frustrate lang talaga sila. Ang sinasayang nila ay oras ng ombudsman. Okay, so yan po ang komento, reaction ni Attorney Trixie Angeles, no? So, sa tingin ni Attorney Trixie, sablay pa rin itong i-file na complaint ni Trillanes, Hontiveros, Jokno at itong si De Lima, at alam na natin kung saan patungo ito, no? At sabi pa nga ni Attorney Trixie, tiba-tiba sila ngayon kapag magtatagumpay sila, kasi po kapag matalo sila dyan sa pinafile nilang complaint, alam naman natin na talagang hahabulin sila ng media for some interviews. E di syempre, media exposure na naman yun, di ba? Na alam naman natin, kahit mali-mali yung bintang nila kay VP Sara, kahit wala silang sapat na ebidensya, meron pa rin mga taong bayan na may mga 1% meron pa rin maniniwala. At sinadya nila ito para at least naman mabawas-bawasan ang boto ni VP Sara sa 2028, no? Pwedeng kung pwede pa lang i-impeach itong si VP Sara para hindi lang makatakbo sa 2028. Pero ito lang masasabi ko, itong sila De Lima, Trillanes, Hontiveros at si Jokno, ito wala kasi kayong magagawa kung ang taong bayan na ang talagang magpupush na si VP Sara ang maging presidente. Alam naman namin kayo po ay takot na mapresidente itong si VP Sara kasi hindi nila alam, baka gaganti itong si VP Sara kapag mapresidente na. Yan ang ikinatakot nila kasi ang dami ring mga mangyayaring, siguro hindi natin alam, kakasuhan rin itong si Trillanes for some other reasons, kung ano ang maisip ng kampo ng administrasyon kung si VP Sara ng presidente, no? Kasi ganyan ganyan po ang politika, gantihan lamang po yan. Kung ginigipit nyo ang mga Duterte ngayon, kung hindi kayo magtatagumpay, good luck na lang sa inyo. Okay?
Kasi po hanggang may talagang itong mga dilawan na ito, tinitake advantage nila ang administrasyong Marcos kasi pabor sa kanila ang administrasyon. Ang tanong, kung si VP Sara na ang magiging presidente, pabor pa ba sa inyo? Kawawa kayo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kawawa talaga kayo. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, comment, paki-react po kung ano ang masasabi nyo dito sa mga dilawan na ito na nagpa-file ng complaint. At ano ang reaction ninyo na hindi po tinanggap ang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos doon sa mga i-file nila ni Atty. Topacio na grupo. Okay? Hindi tinanggap, absent raw yung dapat tumanggap. So, posible ba na kontrolado ito sa administrasyon? Mag-comment kayo, mag-react kayo, ano ang opinion ninyo para mabasa natin kasi meron rin po tayong mga kaalaman na alam ninyo na hindi ko alam. Okay? So, paki-like, paki-share itong video na ito guys para kakalat ito sa taong bayan at malaman ng taong bayan na ganito na po ang update, ang mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. At sa mga first time lang dito sa aking channel, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Libre lang po ang mag-subscribe. Pindutin nyo lang ang subscribe button. Ayan, updated ka na sa mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.